Ayan. Hello kayo. Makikita kayo sa vlog. Hello po. Thank you po. Ayan, nakasakbit sa ano. Ay, ba't wala ang ID? Ayan, oo. Nakasakbit. Barangay Santa Cruz. I think it's really good system. You know why? Because it's very close. No? Pwede naman to eh. We can open to. Ay, nasunog to. We will see. We have the, we have bodega over there. Storeroom. Nasa labas ng shop. Nakag-exercise ang buntis. Wala. Ayan si Mother. Hi, Mother. Mahilig ka naman. Hello. Milan, Pogi. Very dark now, Doc. Done with the parcel. Yes. What are you drinking? There's police in the house. Pulin ka na namin. Ayan o. Ay, bagay na bagay sa suot. James, palawin na mo, James. Pulin na namin si Kuya Milan. Ay, talagang parang traffic enforcer Sherry, yan, bagay na bagay o, She. Naka-black shoes din, no? Bongga. Tapos ganito yung ID. Ayan, nakasakbit sa ano. Ay, ba't wala ang ID? Ayan, oo, nakasakbit sa ganyan. So, nagkakape ako dito. Dumating na yung mga pulis natin. Ayan, no? Let's walk from there. What can you say about the barangay office here? Barangay Santa I Cruz. think it's really good system. You know why? Because Why? it's clean, Very clean, na? very not congested, not so many people, and even the system of getting certificate is easy. Easy, very easy. You just have to wait for a while. Let's go. Kakakuha lang namin ng barangay certificate and barangay ID. So for now, we're looking for shop na pagtitindahan natin ng clothes na Milan. Oh, look, I'm so white already. Ha? I just Hi, finished this line. James. Sherry, I'm right over there walking. Hi, She. So we are looking for shop na open natin. Meron kaming bodega dito. Pero tignan natin. Roadside shop. But people can come here, no? Pwede naman to eh. We can open two store like this, combine it. See, everyone is renting already here. And it's near the shop. There is one good thing if you are... Ayan. Ba, ayan ni Mother. Munta kaya ta bodega? Ay, nasunog to? Nasunog. Natilab ni Mama. Hi, Ma. Ayan, Mother. Mother, naghanap kami ng shop. Dito. Ay, alaki ni. Halada. Sold na yan. These are bodega. Dead spot. So, what we are looking for here is first floor. So, people don't have to go and climb. More footfall. So, at least one or two store we will occupy. So, we will see. We have the, we have bodega over there. Storeroom. So, we have storeroom right over here. Ayan, There's bathroom over there. Washroom. You like buko daw? Oh, buko. Ay! Let's go. Bakit? Nasa labas? After lunch. Ayan, naghahanap na tayo. Ayaw nila dito sa loob ng palengke. Gusto nila nasa labas ng shop. Kain po. Kain po. Kain. Mamangan na lang. Ayan. Bili kayong pabango dito. Nagbibenta si Mother. Jack Meling. Kilala mo naman niya si Jenny. Ang problema kasi dito, guys, ayaw ni Milan sa loob ng palengke. Gusto niya yung proper shop talaga. And medyo malaki yung space na hinahanap namin. So, yung mga nakikita namin is medyo liblib sila, medyo secluded sila. Tapos, yung iba naman, nasa
may second. Iba naman may second floor yung mga nakikita namin. So, cancel din kay Doc yun. So, tingnan natin yung nasa tabi ng tindahan, nasa tabi ng church, if available siya. Naka-exercise ang buntis, nakapaglakad-lakad ng konti. Kamusta po? Let's go. So, nakauwi na kami guys and hindi na ako masyado nakapag-video kasi nabisi na kami sa pakikipag-deal and pakikipag-usap dun sa mga owners ng mga pinaparentahang mga shop. So, ang naging conclusion namin is maghahanap-hanap pa kami kasi hindi pa namin gusto masyado yung shop na pinuntahan namin. Meron kaming nakita na medyo may kaliitan tapos medyo mahal yung renta niya. Eh kapag sa clothing kasi, 'di ba, ine-expect mo na maraming mga stocks kang kakailanganin and kailangan mo ng space for live selling. So naghahanap kami ng medyo malaki ang space. Tapos if kaya, sana sa first floor para hindi masyado mahirapan sa pag-aano ng mga stocks. Pero wala nga kaming mahanap since most of the stalls are nakarenta or merong mga naka-occupied na. Tsaka yung iba naman for sale. So ayaw namin bumili ng tindahan. Gusto namin magrenta lang kasi tinetest muna nga namin. Gawa ng medyo nagiging maganda nga yung live selling, medyo maganda nga yung pasok ng mga customers. So gusto sana naming mag-expand and iset yung business, iset yung physical store before kami umalis ng India. So, ayun. So, nakakita lang kami ng siguro 3 shop. Yung isa, nasa baba, pero may kaliitan yung space and medyo may kamahalan yung presyo. Yung isa naman, nakita lang namin siya sa labas, kinuha lang namin yung picture and yung contact number nila, i-call natin mamaya. Pero yung katabi niya, meron siya mga clothing. So, medyo may kaliitan din kasi inoccupy na ng isang clothing store yung 2 peso. So, gusto sana namin 2 malaking pwesto para marami kaming malagay. And yung isa naman, sa may loob siya ng palengke. Eh, ang problema naman sa clothing store sa loob ng palengke, hindi namin, wala ding masyadong space and parang iba yung dating niya kapag nasa loob ng palengke. So, yun yung mga options namin. Meron naman dun sa may bodega, parang bodega siya, i-renovate namin. Pero parang sinasabi nila na dead spot daw yon and hindi ko sure kung kukunin namin yun, kung meron ba mga magpupuntang tao. So, ang hinahanap pa naman kapag magsa-set up ng business talaga is mainly yung location. Dapat maganda talaga yung location ng store mo. So, kapag magre-renta ka talaga, dapat sure ka na sa space kasi nanghihingi sila ng 1 month rent, 2 months deposit. Tapos, meron pang bayad sa tawag doon, tubig, meron pang bayad sa kuryente, meron pang deposit sa mga yon, tapos mga nangongolekt ng basura, ganun. So, iniisip mo talaga dapat and malaking desisyon. Tapos, meron kasing kontrata na pipirmahan. So, mainly mga contract 1 year, ganun. So, tignan natin. For now, nakauwi na kami, nakakain na kami, magpapahinga na. So, inaayos na natin yung ipaparcel natin today. Sold out na tayo na naman, guys, oh. Sold out na naman tayo, no, She? Grabe. Ayan, oh, ang dami nating ipaparcel pa. Ayan, oh. Ito pa, tsaka ito. So, ayan po lahat, guys. Idadalhin na Doc Milan. Doc Milan, what? What? Are you tired? You will leave after some time. Yes. For doing parcel. What can you say about the business and the stores that we check? I want to check more. You want to check more, no? Because sometimes, because the stores that we check are not that good yet. Like, there's fault everywhere. I want to have some store which is little bit bigger. Not specifically with big footfall. But I want it in a good location also. And not too much heavy rent. Less rent. Get it? But big space. Because we are doing live selling na. Yes. And we need big space for the clothing. Because look, this is our house actually. And our house looks like a store now. So, ayan. So, inasikaso ko na din kanina yung mga requirements para hindi na rin kami naaabala sa pagpunta dun sa JNT para sa pagpipick up ng mga items namin and pagda-drop off doon. Kasi pag meron daw kaming VIP na VIP sa JNT,
ano na daw, sila na daw yung mag-pick up ng mga parcel namin. So, inasikaso na nga namin yun ngayon. Kasi napapagod din yung mga tao dun sa JNT. Napapagod din kami, sinado kami lang dito. Para isahang trabaho na lang. Kami na rin yung mag-print ng mga waybill. Kami na yung magpapack dito. And i-drop na lang namin doon. Or pipick upin na lang ng rider dito. So, less work na para sa amin. So, ang mga requirements lang nila yata sa akin. May fina-fill up lang silang form sa akin. Pagkatapos, nilagay ko lang yung mga details doon. Nanghingi lang sila ng valid ID. Since isa lang yung valid ID ko ngayon, nanghingi sila ng additional requirement na barangay certificate or barangay ID, which is kinuha ko nga kanina. Actually, kinukuha ko na yun 2 or 3 days ago pa. Kaya lang, Sabado na taon, walang power. Or Friday ba? Friday walang power, Sabado. Parang may busy yata kami, may ginawa. Tapos Linggo, sarado. So, ayun yung naging problema. So, ngayon, magpapahinga lang ako, matutulog ako ng kaunti. Since, alam niyo naman, kapag buntis, medyo inaantok. Kapag gantong oras, matutulog ako. Tapos, yung mga kasama ko dito, sila yung magde-deliver ng mga parcel. And magtitingin-tingin pa daw sila ng mga stores na pwedeng i-check out sa market if meron pa. And, kung meron nanonood sa inyo dyan na malapit sa Santa Cruz, guys, or willing magtrabaho sa tindahan namin, kasi kailangan ko ng at least dalawang tao para sa tindahan. And merong mga experience sa pagbibenta ng damit. Kailangan ko ng 2 tao, guys. So, gusto ko mag-hire ng 2 tao. So, i-message nyo lang ako sa Facebook. Message nyo lang ako sa account ko. Or mag-comment kayo dito na interested kayo. Lalo na kung taga Santa Cruz, Lubao, Pampanga kayo. Malapit lang kayo sa palengke. Ayun, i-PM nyo lang ako. And mag-send kayo ng resume nyo. Pipili ako ng 2 na magtatrabaho para sa akin. Kasi buntis nga ako, hindi ko kaya. Yung mga kapatid ko din, kasama nyo sa negosyo yung mga kapatid ko, pero nag-aaral nga sila. So, pag-usapan natin yung terms and condition. Pero kung meron kayong mga kakilala na malapit dito sa lugar namin and willing magtrabaho, naghahanap ng trabaho, i-PM nyo lang ako. So, ayun, for now, matutulog muna ako. Pagkatapos, magtatawag na naman yung mama ko for merienda. So, doon na lang ako, lalabas. So, tulog muna ako and magpapahinga muna ang buntis. Ayan guys, nagluluto tayo ng pancake ngayon para sa merienda natin. Kain tayo. Magluluto tayo ng buko, guys. Ayan yung buko natin. Ay, gumagawa pala. Ayan si Mother. Hi, Mother. Maili ka naman. Hello. Kalupanin nga po nga, bro, sa biyasang Maili. Ayan guys, nagluluto tayo, gumagawa tayo ng buko ngayon. Kasama ng pancake. Doc Milan, Pogi. Very dark now, Doc. Done with the parcel? Yes. What are you drinking? Buko. Buko. Inom tayong buko. And we have pancake. And right over here is Jordan. Hi, Dan. Kamusta, Dan? Kinakaya pa? Kaya. Nakaka-stress, Medyo marami no? lang, oh. Oh, ang daming orders, no? And Mama. Hi, Ma. Kain ka na, Ma. 160. Smile ka naman dyan. My mother is not smiling on camera. Shy type. And we have pancake over here and kamote. Ayan na. Kain tayo. You don't like the pancake? So, nandito kami ngayon sa labas and meron tayong bisita. Nandito si Ate Joanna. Hello po. Tita, ano pangalan mo, Tita? Seni. Tita Seni. Oh, meron siyang dala-dalang regalo sa amin. Last time din, no, Milan, Yes, you remember? Last time she gave us a gift also. Ayan. Hello kayo. Makikita kayo sa vlog. Hello po. Thank you po. Nahiya ako, guys, kasi every time na pumupunta si Ate Joanna, nagbibigay talaga siya ng regalo. Last time binigyan niya rin ako ng regalo, yung parang pa-flower. So, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi naaalala nila. Pero kung magpupunta po kayo dito sa bahay, kahit wala na kayong dala, okay lang yun. So, ayan, binigyan niya tayong gift. Grabe, Sabi niya, kapag daw ginagamit ko to, maaalala ko daw siya. So, ayun, binigyan niya tayo. Nag-abala pa siya. Very, very thoughtful, very, very sweet. Ayun, thank you po, thank you so much sa lahat ng mga taong walang sawang pagsuporta sa amin and nakaka-appreciate sa mga videos namin. Ayun, thank you so much po. Magic.